Kumita pa sa bibig na lumalabas sa salita ng Diyos. Sabi doon sa Mateo 5:6. Mateo 5:6. Maraming verse kasi ito eh. Mateo 5:6. So, sabi dito, mapapala ang nagugutom at ang nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin paano, yun ano, Mateo 13:4. So sabi dito, sapagkat nagasik niya ang hulog ang ilang bibis gabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain sila. So, ang pinapatungkol dito sa Mateo 13, sa pinigong verse na Mateo 4:4 Mateo 5:16, Mateo 13. About sa Christian na kumbaga, about sa pagkain na sinasabi nga sa Mateo 4 sa kumbaga tumutukoy ito sa isang Kristiyano na yung kanilang pananampalataya nakabase sa pagkain. Kumbaga, iba maraming Christian na pupunta lang sa church para kumain. Then may mga Christian na pag wala silang pagkain sa anong bahay, wala silang financial, kumbaga yung pananampalataya nila sa Diyos ay nawawala. Kumbaga kasi sabihin nila, mas kailangan nila magtrabaho kaysa sumama sa Diyos. Katulad ngayong linggo, sa ginto na lang, sabihin natin na marami nagtitinda ngayong linggo kasi mas gusto nila kumita para may makain daw. Kasi naman daw umalis sila sa church na walang dito sila kakapera. So mas gusto nilang yung linggo nila, itiramin nila sa tindahan. So mas gusto nila yun. So next, para po lang tayo sa Mateo. Dapat pala notes ko na lang. So yun papunta ako sa Mateo sa Luke sa Luke 17:1-2. Nakaparang dito sa Mateo 13:5. Luke 17:1-2. 7:1-2. Temptation. So sinabi dito sa sa 1. At sinabi niya sa kaniyang mga lagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadailanan ng pagkakisod, kapwat sa abali o pinanggalingan. Verse 2. Sabi dito sa Tosa, mabuti pa sa kaniya kung bigina ng kaniyang lieg ng isang gilingang bato at ihagis sa dagat kaysa siya'y magpakisod sa isa sa maliit na ito. So, mapatungkol to sa pagkakisod, sabi dito sa Mateo 13:5, paano ako sa Sanity? Mateo 13:5. At ang 5:5. At sabi dito, at ang mga iba ay nangahulog sa mga batuan na do'y walang sapat na lupa, pagdakay sumibol sapagkat hindi patas. Malalim ang lupa. So tumutungkol to sa isang Kristiyano na yung Kristiyano na yung sabi dito pagkakisod, diba sabi dito kapag yung parang naman nagkakisod lang sa Kristiyano, kasi parang nagkakisod lang sa Kristiyano sa isang church pag hindi na pagkakarinig na hindi maganda sa kanyang patinig o katulad lang sa atin pagdating sa sinasabi ng hukom, diba? Pag yung hukom ay pinasok natin sa ating buhay na kailangan sa buhay natin ito, maraming Christian katulad lang sa atin na hindi kayang ganapin ito kasi nga mahirap at hindi nila kayang isabuhay sa kanilang pamilya o sa kanilang mismong anak. Then, mas gusto nila nakakarinig lang sila ng yung mga matatamis na salita, then pag masasakit na kumbaga nagkakaroon sila na attitude na sila na wala na sa church. Kumbaga nagkakaroon sila tatampo sila sa pastor natin kasi pagdating sa correction, hindi nila kaya tanggapin yung correction. So, yun yung ako sa pagkakison sa pababa ko na, Mateo 13:6. Diba dapat sa bato, sabi doon, at pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugali ng atayo. So, yun nga, bakit nga ba sila ng atayo? Katulad sa ating mga Kristiyano sa ating mga Kristiyano, yung pananampalataya natin, kumbaga wala pa tayong pundasyon na katulad ng pagkabereyan. Yung pundasyon ng pananampalataya natin na sinasabi, di ba, yung sipa uwi lamang,
kung para atin lang tayo sa church para may makita, o para lang magtambay o para lang mag-relax. Pero totoo, wala tayong pundasyon ng salita ng Diyos. Kaya yung pag dumating sa atin yung pagsubok sa ating buhay, hindi sudagan tayo. Kumbaga, yung pananampalataya natin, hindi doon naka-upload sa pananampalataya sa Diyos. Then next, yung Mateo, hindi pa, Mateo 13:7. So, Mateo 37. Ito Mateo 37, nakapanal dito sa Mateo 13:4 verse 7 to 19. So, hindi ko na papasahin. Ito na lang Mateo 37. So, sabi dito, at ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ilinis ang mga yaon. So, tumutukod to sa sa tukso. Sa tukso sa atin, tulad na lang binanggit ko sa Mateo 13:4 kanina about yung tukso. Unang tukso sa atin yung pera. Di maraming tukso na tumutukol, sabi dito sa yung mga tukso na yun, like lust of the eye, deceitful of riches, then lust of the other things, then yung panghuli yung maging fertile sa mundong ito. Kumbaga, yung puso at isip natin, mas sinutuon natin sa sanlibutan kaysa sa pananampalataya sa Diyos. Kumbaga, yung pananampalataya natin, katulad na lang, pag may kailangan tayo, tapos pag kailangan tayo sa Diyos, lalapit tayo. Then kung wala na, yung parang yung Diyos natin ilalagay natin sa box na pupatungkol nga ito sa yun nga yung tukso sa atin. Then next, Mateo, pangatasang. Mateo 38. At ang mga iba'y, sabi ito, at ang mga iba'y nang hulog sa mabuting lupa, at ang nagbunga ilang tig-100, mga ilang tiga-9 po, tiga-6 na po, at ang ilan ay tig-3 po. So ito yung sasabi ito yung mabuting lupa, na ito yung, kung saan yung mabuting lupa, ito yung natawag natin pagka-Berean. Kung katulad sa atin, mga Berean, ano mang mangyari sa ating buhay, ang mga sitwasyon ay nanatili tayo sa paglilingkod ng Diyos. Kasi yung tinanim yung salita na nasa ating puso, kumbaga matibay na ito, kumbaga may pundasyon na tayo. Kaya hindi na tayo matitinag o mga pagsubok sa buhay. Kumbaga yung pundasyon natin, naka-stand na talaga tayo, hindi na tayo hindi na tayo mahapay-hapay o yung daan ng ating pinupuntahan ay diretso na, hindi na yung tulad na paglilingkod sa dalawang Panginoon na sinabi nga rin sa verse. So, yun lamang ang share ko. Thank you. Okay. Thank you.